By the way, sino po naniniwala? Hindi ko mo tapat sa'yo ngayon ng tao, bukas tapat pa rin siya sa'yo. Totoo pa ba yan? Hindi ko mo ikaw ang mahal ngayon, pwedeng bukas, hindi na ikaw ang mahal. Totoo ba yan? Nangyayari ba yan? Na may mga tao, tapat sa'yo ngayon, pero pwedeng bukas hindi na tapat sa'yo. Pwedeng mahal ka ngayon, pero bukas, pwedeng hindi ka na mahal. At pwedeng sabik sa'yo ngayon, pero bukas, pwedeng hindi na sabik sa'yo. Nangyayari po ba yon sa maraming mga tao? Nangyayari ba yon sa maraming mga relasyon? What's the point? Hindi pala lahat ng tapat sa'yo ngayon, bukas tapat pa rin sa'yo ngayon. Hindi pala lahat ng sabik sa'yo ngayon, bukas sabik pa rin sa'yo. At hindi pala lahat ng mahal ka ngayon, bukas mahal ka pa rin. Alam niyo po, the same concept pagdating sa relasyon ng tao sa Diyos. May mga tao, nagsimulang tapat sa Diyos, pero ngayon parang bulang naglaho ang katapatan sa Panginoon. Totoo ba yan? May mga tao, nagsimulang sabik na sabik sa Panginoon, pero dumating ang point, biglang naglaho yung kasabikan sa Panginoon. At may mga tao, nagsimulang mahal na mahal ang Diyos, pero dumating yung point, biglang naglaho ang pagmamahal sa Diyos. Alam niyo po, again, gaya nung aking nabanggit, may mga pagkakataon na yung mga tao dumarating doon sa point na yung unang naramdaman sa Panginoon, hindi na ngayon. Hindi na ganon ang nararamdaman ngayon sa Panginoon. Yung tipong, alam niyo po, yung wala ka nang maramdamang conviction, kahit na makapagkaloob ka sa Panginoon o hindi, yung tipong wala ka nang maramdamang conviction, makapag-serve ka man sa Panginoon o hindi. At yung tipong wala ka nang maramdamang conviction, kahit alam mong Sunday, malakas ka naman, pero sa halip na nasa church ka, nakaupo ka ngayon sa bahay. O kung hindi man, nasa sa beach ka ngayon. Alam niyo po, nakakalungkot na napakaraming mga tao ngayon ang hindi na maramdaman na kailangan pa ang Diyos. Marami pong mga tao ngayon nakakalungkot na ang daling-daling ipagpalit ang Diyos sa ibang bagay. At napakalungkot na maraming tao ngayon, alam niyo po, ang dali-daling nawawala ang passion sa Diyos at ang passion sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit maraming mga tao, ang dali nilang mawala yung kanilang passion sa Diyos at sa paglilingkod sa Panginoon? Unang-una, yung tinatawag nating life's disappointment and discouragement rob their passion for God. Unang-unang dahilan, alam niyo po, unang-unang nagnanakaw ng passion ng tao sa Diyos at sa paglilingkod sa Diyos, yung discouragement at yung disappointment sa buhay. Totoo po ba? Isa yun sa mga dahilan. Bakit may mga tao na dati, sabik na sabik sa Diyos, mahal na mahal ang Diyos, pero ngayon hindi na. Alam niyo po, by the way, ano ba pagkakaiba ng dalawang to? Yung disappointment, it is the natural, emotional, human response we all have when expectation for a certain outcome are not met. Ito po yung natural at emotional na reaction ng tao, response ng isang tao, pag yung inaasahan niyang resulta, hindi iyon yung nangyari. May mga tao, hindi lang nangyari yung resulta na inaasahan niya sa kanyang buhay, hindi na nakita sa Panginoon. Nawala na yung passion sa Panginoon. Nawala na yung passion sa paglilingkod sa Panginoon. At yung disappointment o yung discouragement, the inability to rise above the daily disappointment when we all have faced that eventually leads to more disappointment and ultimately failure. Ito naman yung kabiguan mo, mangibabaw doon sa pang-araw-araw na disappointment na kung saan hindi magtatagal, dadaling ka doon sa mas mataas na discouragement o disappointment na ang lundo ay pagkabigo. Yung una, yung emotional response mo, yung pangalawa, yung resulta o yung resulta ng emotional response mo na pag hindi mo agad na deal. Now, ang tanong, saan madalas nanggagaling yung disappointment, yung discouragement ng mga tao sa loob ng simbahan? Alam niyo po,
Bakit nagiging dahilan nito ng pagkawala ng kanilang passion sa Diyos, ng kanilang passion sa paglilingkod sa Diyos? Una, feeling unvalued. Totoo ba, maraming mga tao, hindi lang nabati o napansin, hindi na uma-attend ng church. Napansin niyo yan? May mga tao, pansinin nyo, hindi lang nadalaw, hindi na bumalik sa church. At totoo ba, maraming tao, hindi lang nasunod yung gusto, iniwan na ang paglilingkod. Alam nyo po, ang problema, the more you look to be valued, the more people fail to give it. Ito po yung reality ng buhay. Habang ang dami mong hinahanap na pagkakataon na pahalagahan ka, doon naman maraming mga tao na nabibigong ibigay ito sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao hindi naman talaga makikita halaga mo. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao mabibigong pahalagahan ka. Kahit sa loob ng simbahan. At sa ayaw at sa gusto mo, lagi kang hahabulin ng past experience o projection mo. What's the point? Mauuwi ka lagi sa paglayo sa Diyos pag lagi mong hinahanap na pahalagahan ka ng tao. Mauuwi ka lagi sa paglayo, sa paglilingkod, pag lagi mong hinahanap ang pagpapahalaga ng tao. Dapat ang mindset mo, sapat na yung alam mo na sa Diyos, mahalaga ka kahit hindi ka pahalagahan ng tao. Totoo po ba yan? Dapat ganun yung mindset natin, na sapat na sa atin na kahit hindi ako pahalagahan ng tao, ang importante, alam ko, mahalaga ako sa Diyos. Kahit hindi makita ng tao yung ginagawa ko, ang importante, alam ko, nakikita yun ng Diyos. Dapat ganun yung ating mindset. Hindi dapat natin hinahanap sa tao yung pagpapahalaga, kung hindi dapat, unang-una mong hinahanap ito sa Diyos. Ikalawa, hindi lang yung pakiramdam na hindi ka napahalagahan, yung pakiramdam na hindi rin nakita o nakita yung mga ginagawa mo. Marami pong mga tao, hindi may iwasang makaramdam ng existential crisis o ano ba yung tinatawag natin existential crisis. By the way, ito po yung period of internal struggle characterized by intense questioning of one's purpose, meaning, and identity of life. Pag pala question mo na, bakit nag-i-stay ka pa sa church, dapat ka pa bang mag-stay sa church, dumadanas ka na pala ng existential crisis. Pag pala question mo na, bakit nag-i-stay ka pa sa paglilingkod, bakit nasa sa ministry ka pa, dumadanas ka na pala ng existential crisis. At pag pala question mo na, hindi lang yung dahilan, kundi yung kahulugan. Bakit nasa sa church ka pa? Bakit nasa sa ministry ka pa? Dumadanas ka na pala ng existential crisis. May mga tao po, pakiramdam nila parang hindi naman sila belong doon sa ministry nila. May mga tao parang pakiramdam nila, hindi naman nakikita nung leader nila, nung kanilang mga pastor, yung kanilang mga ginagawa. Ang pakiramdam nila, hindi napapahalagahan yung kanilang presence. Alam niyo po, again, may mga tao dumadanas ng ganitong mga pakiramdam sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pananatili sa loob ng simbahan. Ang problema, sa ayaw at sa gusto mo, yung existential crisis, ang lundo, feeling of emptiness. Sa ayaw at sa gusto mo, ang lundo ng isang existential crisis, feeling of hopelessness. At sa ayaw at sa gusto mo, ang lundo ng existential crisis sa isang tao, feeling of moving away. Hindi mo lang mararamdaman na parang wala ng kahulugan na nandoon ka pa. Hindi mo lang mararamdaman na parang wala ng pag-asa, bakit nandoon ka pa. Ang pinakamatinding mararamdaman mo, gugustuhin mo ng lumayo. Lahat ng taong nakaramdam ng existential crisis, ang lundo nun, gustuhin niyang lumayo. Kasi nga, pakiramdam mo, parang hindi ka naman kailangan na eh. Hindi ka na kailangan sa church, hindi ka na kailangan sa ministry. So ano gagawin mo? Ilalayo mo na sarili mo. Lalayo mo sarili mo sa mga tao, lalayo mo sarili mo sa church, lalayo mo sarili mo sa gawain, lalayo mo sarili mo sa Diyos. At the end of the day, dahil sa paglayo mo sa Diyos, pati sa sarili mo, nalayo ka na rin. Hindi mo nakilala
ang sarili mo. Hindi na ikaw yung dating iyon na dati sabik na sabik sa Diyos, dati gustong-gusto mo na umattend sa mga gawain, gustong-gusto mo na maging bahagi ng ministry, gustong-gusto mo na nasa sa church ka. Alam niyo po, natutuwa ako doon sa mga bata, yung anak nila Pastor Rob, pag alam nilang babalik ng church, pagkahapon, tuwan-tuwa sila. Pero pag nalaman nilang hindi na babalik ng church, wala nang gawain sa hapon, nalulungkot yung mga bata. Dapat, kaya pala ang sabi ng Panginoon, gustong-gusto niya yung mga bata, magkaroon tayo ng puso na gaya ng sa bata. Ang mga bata kasi napaka-pure yung kanilang pagmamahal. Pagka pinakita nilang mahal ka, talagang mahal ka. Dapat ganun. Hindi nagbabago. Dapat yung ating pag-ibig, yung pagmamahal, pagpapahalaga, pagkasabik sa Diyos at sa paglilingkod sa Diyos. Dapat laging nandoon sa mataas na antas yun. Kasi nga, alam niyo po, tandaan niyo po, at the end of the day, you will realize life will always have a place for disappointment and discouragement. Sa ayaw at sa gusto mo, tandaan niyo po, merong pagkakataon sa buhay, madidisappoint ka, madidiscourage ka. So, mas maganda na nadalawin ka man ng disappointment, ng discouragement, hindi ka lumayo sa gawain, hindi ka lumayo sa Diyos. So, unang-unang dahilan, bakit may mga tao nawawala ang kanilang passion sa Diyos at sa gawain, sa paglilingkod sa Diyos? Ikalawa, lives full of compromising robs their passion to serve God. Totoo po ba? Hindi mo talaga mapapagsama ang tama sa mali. Sino po naniniwala? Mahirap pagsamahin at hindi mo talaga mapapagsama ang tama sa mali. At totoo po ba? Hindi mo talaga mapapagsama ang tuwid sa baluktot na buhay. Why? Ano pinapakita rito ng Panginoon? Hindi ka tatagal sa paglilingkod na ang dami po pa rin ginagawang mali na intentional sa buhay mo. Tandaan niyo po, kahit na nasa sa ministry ka na, nasa sa paglilingkod ka na, pero ang dami mo pa rin ginagawang mali intentionally sa buhay mo, hindi ka tatagal sa paglilingkod. Ikaw na yung kusa talagang lalayo. Nanakawin ng mga maling ginagawa mo intentionally yung passion mo sa paglilingkod sa Diyos at yung passion mo para sa Diyos. Alam niyo po, kasi nga ito ang totoo, ang paglapit sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, it's not about perfection, but doing what is right sa antas na alam ng Diyos na magagawa mo. Hindi ka hahanapan ng Diyos ng ganitong klase ng antas na dapat ginagawa mo na ng alam ng Diyos na hindi mo pa kaya. Ang hahanapin lang sa iyo ng Diyos, yung antas na alam ng Diyos na kaya mo pa. Kaya nga yung ating conversion as a Christian, process siya. Hindi siya instantaneous na biglaan pag nakakilala ka sa Panginoon, pag umattend ka sa church, bagong-bago ka na, wala na sa iyo yung dating pagkatao mo. No, hindi ganon. Process yung dadaanan mo para sa pagbabago ng buhay mo. Kaya nga dapat hindi mo rin hinahanap sa ibang tao, lalo na sa sarili mo, na dapat ganong-ganong ka na ang taas na ng iyong Christianity, ang taas na ng mga nangyayaring pagbabago sa iyo. No, hindi iyon ang realidad. Pero dapat tandaan mo, hindi mo pa rin dapat gawing intentional yung mga bagay na alam mong mali na. Kasi nga, ilalayo ka lang nito sa Diyos, ilalayo ka lang nito yung passion mo para sa paglilingkod sa Diyos, tatanggalin lang nito. Alam niyo po, ang problema bakit maraming tao, they lose their passion for God and for serving God through compromising way of life. Una, marami pang ayaw bitawan sa lumang buhay. Bakit nawawala yung ating passion sa Diyos? Yung passion natin sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagko-compromise sa buhay. Alam niyo po, totoo ba lahat ng ayaw mong bitawan sa lumang ikaw, magsisilbing baggage para sa iyong paglilingkod, makapagpatuloy ka na makapaglingkod sa Diyos. Totoo mo ba yun? Lahat ng ayaw mong bitawan doon sa dating buhay mo, magsisilbing baggage sa iyo yun. Pag-inom, pagsusugal, pag-i-scatter, paninigarilyo, pagbe-vape,
pangloloko sa asawa, pangungutang kabi-kabila, pag-init ng ulo, pagsasalita ng masakit, lahat yon magsisilbing baggage sa'yo para makapagpatuloy ka sa pagsaserve mo sa Panginoon ng tuloy-tuloy. Kukuhanin ito yung passion na meron ka sa puso mo para sa Diyos, para sa paglilingkod. Lahat ng ito, hahataking ka pabalik sa dating ikaw. Pag hindi mo tinanggal, unti-unti sa system ng buhay mo, yung mga bagay na dapat wala na sa'yo. Lahat ng ito sisira sa patotoo ng buhay mo at ng paglilingkod mo. At lahat ng ito nanakaw ng passion sa puso mo para magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Napansin nyo? Paano mo sasabihin na maganda ang patotoo ng buhay mo kung ang nakikita pa rin sa'yo yung mga bagay na dapat wala na sa'yo? Yung mga dating pagkatao, yung dating habit na dapat wala na sa'yo. Sisirain ng mga maling ginagawa mo intentionally yung mga dating nasa sa dapat wala na sa'yo, sisirain ito ang testimony ng buhay mo. Sisirain ito ang testimony ng paglilingkod mo sa Diyos. Alam niyo po, tandaan niyo, hanggat hindi mo binibitawan ang dapat mong bitawan sa dating ikaw, yung chances na sumahol ka pa kaysa dati, laging nandoon. What's the point? Kailangan mong bakantihin ang puso mo mula sa dating ikaw so that the Lord can create a new heart for you. Kailangan mong bakantihin ang isip mo mula sa dating ikaw so that the Lord can create a new mind for you. At kailangan mong bakantihin ang buhay mo sa dating ikaw so that the Lord can create a new you para sa'yo. Hanggat hindi mo binabakante sa dating ikaw, yung dating puso mo, yung dating isip mo, yung dating buhay mo, hindi makakapag-create ng bago ang Diyos sa'yo. Bagong puso, bagong isipan, bagong buhay. Lalo na, intentionally, ginagawa mo pa yung bagay na hindi mo na dapat ginagawa sa buhay mo. Ikalawa, lahat ng paglayo sa Diyos at sa gawain ng Diyos, nagsisimula sa spiritual separation na i-confirm ng physical separation. Alam niyo po, totoo ba, pwedeng nasa sa loob ka pa ng church, pero wala ka ng passion na mag-devotion. Totoo po ba yan? Maraming mga tao, maaaring nasa sa loob na nga ng church o nasa sa loob pa ng church, pero wala na yung passion na mag-devotion. Totoo ba? Pwedeng nasa sa loob ka pa ng church, pero yung passion na makapag-serve sa Panginoon, wala na sa'yo. At totoo ba, nasa sa loob ka pa ng church, pero yung passion na makapagkaloob ng may katapatan sa Panginoon, wala na sa'yo. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, kailan siya physical or physically magmamanifest? Kailan siya physically makukonfirm? At kailan siya physically makikita? The moment na nawala ka na physically sa church at sa paglilingkod. Ibig sabihin, nasa sa loob ka pa lang ng church, nawawala na yung passion mo. Na-confirm lang na wala ka na talagang passion sa Diyos at sa paglilingkod sa Diyos nang nakontento ka na, naiwan ng Diyos at ang paglilingkod mo. Kaya nga, huwag kang magpakakampante sa lahat po ng nasa sa loob pa ng simbahan. Huwag kang magpakakampante na parang okay lang na hindi ka na nakakapag-devotion. Hindi ka na nakakapag-pray pagising mo bago ka matulog. Huwag kang magpakakampante. Huwag kang magpakakampante na parang okay lang na hindi ka na nakapag-charge ngayon. Huwag kang magpakakampante na parang okay lang na hindi ka na nakapagkakaloob ngayon. Na parang wala naman tong impact sa financial aspect ng buhay mo. No. At huwag kang magpakakampante na parang okay lang na hindi ka na nakakahayo. Hindi ka na nakakapag-disciple. Dahil ang lundo ng lahat ng akala mo okay lang, tuluyan mong paglayo sa Diyos isang araw. At ikatlong dahilan, bakit may mga tao nawawala ang passion nila?
sa Diyos at sa paglilingkod sa Diyos, lives full of self-centered, all self-centeredness rob their passion to serve God. Totoo ba, pag nagsimulang maging self-centered ang isang tao, nanakawin nito yung passion niya sa Diyos at sa paglilingkod sa Panginoon. Pag nagsimulang maging self-centered ang isang tao, tandaan niyo po, nanakawin nito yung passion niya na magkaloob sa Diyos. Pag nagsimulang maging self-centered ang isang tao, tandaan mo, nanakawin nito yung passion mo para umattend ng Sunday service. At pag nagsimulang maging self-centered ang isang tao, nanakawin nito yung passion mo na makapag-disciple, humayo, makapaglapit ng mga tao sa Diyos. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Una, when your own desire, needs, and ambitions consume you, you will easily lose God's passion. Sino po naniniwala? Pag nagsimula na ang umubos ng buhay mo, ng panahon mo, ng lakas mo, yung personal na ambition mo, yung personal na mga desire mo sa buhay mo, yung maraming gusto mo sa buhay, unti-unti makakalimutan mo ang purpose. Bakit binigyan ka ng pagkakataong makapaglingkod ng Diyos? Pag nagsimula kang ubusin lahat-lahat ng merong ka, panahon mo, lakas mo, buhay mo, ng mas maraming mga kailangan mo sa buhay mo, mas maraming tingin mo, ito yung kailangan mo sa buhay mo, unti-unti makakalimutan mo ang passion mo sa paglilingkod sa Diyos. Yung purpose, bakit binigyan ka ng Diyos ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. At pag mas nangibabaw na sa iyo yung mga ambisyon mo sa buhay, kesa doon sa paglilingkod mo, pag nanais na makapaglingkod sa Diyos, nanakawin ito yung passion mo. Nanakawin ito yung purpose. Bakit binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya? Now, ang tanong, masama bang magkaroon ng maraming gusto sa buhay? Masama bang magkaroon ng maraming ambisyon sa buhay? Ang sagot, no. As long as na hindi nito pinangingibabawan yung purpose ng Diyos sa iyo, bakit binigyan ka ng pagkakataon na makapaglingkod? As long as na hindi na dito umiikot ang buhay mo at nakakalimutan mo na ang Diyos at ang paglilingkod sa Diyos. Walang masama na mag-ambisyon ng marami sa buhay. Walang masama na magkaroon ng maraming gusto sa buhay. Basta tandaan mo, hindi na lang dito, wag lang dito umikot na ang buhay mo at makalimutan mo na ang Diyos at ang paglilingkod mo sa Diyos. Alam niyo po, lagi nating tatandaan, hanggat hindi mo na isasantabi yung purpose ng paglilingkod mo sa Diyos, walang masama na mangarap at mag-ambisyon ng marami sa buhay. Ikalawa, it is impossible to reconcile self-centered desire and the call to serve God. Pansinin nyo, yung sinabi ni Lord sa mayamang binata sa Matthew chapter 19:21, if you want to be complete, go and sell your possession and give to the poor and you will have treasures in heaven and come, follow me. Sabi ng Panginoon doon sa mayamang binata. Again, gaya nung madalas na sinasabi ko po doon sa mga estudyante ng hermeneutics, by the way, sa kaalaman po ng marami, meron po tayong mga dumadaan ngayon sa formal training na mga piniprepare natin Sunday na tatayong mga pastors. Nasaan po yon? Pakitaas ang kamay ng mga nasa lesson, nasa klase ng hermeneutics or Bible interpretation. So, I think parang nasa 10 sila or 11 at 10 kalahati lang. So, medyo maliit yung isa. So, 10 kalahati lang sila. So, alam niyo po, gaya nung madalas na sinasabi ko doon sa ating pong mga nasa in-house Bible school natin, hindi lahat ng nababasa mo sa Biblia, aangkinin mo sa iyo. Tandaan niyo po, hindi lahat ng nababasa mo sa Biblia, i-apply mo na parang sa iyo. Alam niyo po, hindi lahat ng nababasa mo sa Biblia, susundin mo na parang sa iyo sinabi. No, dahil bawat talata mababasa mo sa Biblia, meron po siyang tinatawag na specific readers o recipient
may specific reason bakit siya isinulat ng author o ng human author. So kung hindi naman pala ito para sa'yo, ano ang pakinabang sa'yo o ano ang pakinabang nito sa kasalukuyang mambabasa? Simple lang po, yung tinatawag nating eternal relevance. Meron siyang eternal relevance ang bawat bahagi na mababasa natin sa Biblia. Nagaya ng case dito sa Matthew chapter 19:21, na kung ito ay specific na sinabi ng Panginoon doon sa mayamang binata, nagpapatungkol doon sa mayamang binata at hindi sa iyo, ang eternal relevance nito ay nagsasabi na anumang yaman na hindi mo kayang ilagay next to Christ sa buhay mo, hahataking ka palayo kay Kristo. Ang sinasabi nito, ang eternal relevance nito, anumang bagay na hindi mo kayang ilagay next to Christ sa buhay mo, hahataking ka palayo kay Kristo. At sino mang tao sa buhay mo na hindi mo kayang ilagay next to Christ sa buhay mo, hahataking ka palayo kay Kristo. Alam niyo po, ang dami ko nang nakita na mga young pro natin, na mga kabataan natin, na kahit nabasa nila sa Biblia, sabi ng Panginoon, do not compromise, do not equally yoke with unbeliever, pinipili pa rin nila. Alam niyo po, ang dami kong kinakounsel ngayon, ang problema nila, yung asawa nila na hindi nila kaparehas ng pananampalataya. Simply because, hirap na hirap sila ngayon. Punong-puno sila ng struggle. At hindi naman yun, hindi na yun bago, kasi nga, nagpaalala na ng Panginoon. Kaya nga sa mga kabataan, tandaan nyo po, huwag ka lang basta nakakita ng pogi, iyon na. Huwag ka lang basta nakakita ng maganda, iyon na. Dapat ang standard mo sa paghanap ng mapapangasawa habang buhay, makakasama habang buhay, dapat nakakilala sa Panginoon at responsableng nakakilala sa Panginoon. Pagka hindi talaga kapananampalataya, hindi kamukha ng pananampalataya mo, hindi nakakilala sa Panginoon, dapat sarado kagad yun. Marami ang katwiran, susubukan pa na ilapit sa Panginoon. Ang problema, hindi na nga nailapit siya, nailayo pa siya sa Panginoon. Alam niyo po, huwag mo nang subukan, masisira lang ang buhay mo sa mga kabataan. Kahit gaano pa yung kagwapo, pag walang Kristo sa puso yan, problema dadalhin sa buhay mo. Kahit gaano pa yung kaganda at kasexy, tandaan mo, problema lang ang dadalhin sa iyo niyan. Bigat ang dadalhin sa iyo niyan pag wala yung Kristo sa buhay niya. Alam niyo po, again, lagi nating tatandaan, sino man at anumang bagay sa buhay mo na hindi mo kayang ilagay next to Christ, ilalayo ka kay Kristo. Kaya nga ganun ka-importante na dapat malinaw sa iyo na hindi mo pa pwedeng sayangin yung pagkakataon na makapaglingkod kay Kristo. Ganun ka-importante na dapat alam mo yung season kung kailan ka ba dapat maglingkod sa Panginoon. Sino naniniwala? May tama namang season para makapaglingkod sa Panginoon. Hindi lahat ng season sa buhay ng tao, pwede kang makapaglingkod sa Diyos. Totoo ba yan? Hindi lahat ng season sa buhay mo, may opportunity para makapaglingkod ka sa Panginoon. May tamang season na sinasabi ang Biblia para alalahanin ang Diyos. May tamang season na sinasabi ang Biblia para makapag-serve sa Panginoon. Now, ang tanong, kailan ba ang magandang panahon na alalahanin ang Diyos? Alam niyo po, unang-unang paalala ng Biblia, alalahanin mo ang Diyos habang bata ka pa. Hindi ibig sabihin yung nasa 60s ka na, 70s, ay matanda na. No, according dun sa mga pag-aaral, sabi nila ngayon, yun daw mga 60s ngayon, ito yung mga new 40s. Napansin nyo? Yung kahit nasa 60s ka na, ang datingan mo parang mga 40 lang. Napansin niyo si Pastor Fred? Sino mag-aakala dyan na nasa 70 plus na? Di ba? Mas malakas pa nga eh. Napansin niyo? Sino mag-aakala na yung asawa ko ay tingining 30 lang? So, napansin niyo yan? Alam niyo po, sabi ng Biblia, remember your Creator sa panahon na bata ka pa. Alam niyo po,
Bakit kaya sinabi ito ng Biblia? Sabi niya, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and years approach, when you will say, I find no pleasure in them. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Ano gustong sabihin dito ni Solomon? Una, habang bata ka pa, i-honor mo na, i-acknowledge mo na ang Diyos na dahilan bakit nandito ka sa mundo. Sa panahong ang dami-dami mo pang magagawa, gumawa ka na para sa Diyos. Sa panahong punong-puno ka pa ng sigla, mag-set aside ka na ng portion ng lakas mo, ng sigla mo para sa Panginoon. At sa panahong wala ka pang maraming pagsisisihan sa buhay mo, ipagamit mo na ang buhay mo sa Panginoon. Kasi nga, gustuhin mo mang magsisi, hindi mo naman maibabalik panahon na dapat nakapag-umpisa ka ng maaga eh. Totoo po ba yan? Kahit anong pagsisisi mo na ibalik ang panahon, ako kahit anong pagsisisi ko ang gawin ko na sana simula akong maglingkod sa Panginoon nung bata pa ako, wala nang mangyayari doon. Alam niyo po, again, gaya nga kasi nung original recipient nito, nung sulat nitong si Solomon, itong mga Israelites, during his reign, sa panahon ng kanyang paghahari, yung physical kingdom ng Israel ay nasa rurok ng kanyang kasaganaan at the same time, nagsisimula na rin ang unti-unting pagbagsak nito. Iyon yung sitwasyon nila during that time. Kaya nga sinabi ito ni Solomon doon sa kanyang sulat. Dito pinapakita ni Solomon na despite of his long and rich life, it was vain. Dito pinapakita ni Solomon na despite na ngayon ang lakas-lakas mo, pwedeng bukas mahina ka na. Pinapakita dito ni Solomon na despite ang bata-bata mo pa ngayon, pero hindi ka maiinip, marami ka nang mararamdaman sa katawan mo. Sino po rito? Marami nang nararamdaman sa katawan. Alam niyo po, ang linaw ng paalala ni Solomon, ang bilis ng panahong lumilipas sa buhay ng tao. Hindi ka maiinip. Parang ang bilis na natatapos ang panahon sa buhay ng tao. Ikalawa, sa ayaw at sa gusto mo, evil days may come upon your ways. Again, si Solomon, may tiyak siyang sinulatan ng mga talatang ito, yung kanya mga kababayan, na although nabuhay siya sa pagitan nila ni Moses ng about 500 to 600 years, pero malinaw na malinaw sa kanya yung pangakong pagpapala at parusa na sinabi ni Moses bago ito namatay. Doon sa Deuteronomy 28 verse 1, ang sabi doon, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His command, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. At doon sa verse 63, sabi doon, just as I please the Lord to make you prosper and increase in numbers, so it will please Him to ruin and destroy you. You will be uprooted from the land you are entering to possess. Now, kung may specific na recipient, itong mga talatang ito, kung ito'y para sa kanila, ano naman ang relevance nito sa atin? Napakalinaw. May araw na hindi madali ang dadaanan mo. Sino po rito aminado? May mga araw na hindi madali ang dinadaanan ng buhay niya. At yung dinaanan ng buhay niya, na bago siya nakarating ngayon, doon sa medyo maayos, magandang pamumuhay, dumaan siya sa mahirap na sitwasyon ng buhay niya. Alam niyo po, pag nasa sa puntong punong-puno ka ng trouble sa journey mo, tandaan niyo po, you may say, I don't enjoy life anymore. Pwede mong sabihin na parang hindi ka na masaya sa buhay mo. Alam niyo po, napakalinaw, may araw na hindi madali ang pagdaraanan ng buhay mo, pero may araw din
na may maipapaglingkod ka sa Diyos. Ikalawa, ang unang paalala sa atin, remember the days of your youth, your God Creator. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Ikalawa, alalahanin mo ang Diyos bago pa manghina ang iyong lupang katawan. Sabi doon sa verse 2 and 3 ng chapter 12 ng Ecclesiastes, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain, when the keepers of the house tremble and the strong men stop, when the grinders cease before they are few and those looking through the windows grow dim. Sino po naniniwala? One day, yung physical attributes na meron ka will decline. Totoo ba yan? Yung katawan, yung lakas na meron ka isang araw, manghihina yan. Yung isang araw, mababawasan yung lakas na meron ka. Na sa ayaw at sa gusto mo, one day, your mental attributes will decline. Sino po aminado? May mga pagkakataon nakakalimutan mo na yung mga bagay sa buhay mo. Mga bagay-bagay sa buhay mo. Sino rito, minsan nakalimutan mo may asawa ka? Alam niyo po, kung ayaw mong maging kwento na lang, huwag mong kakalimutang may asawa ka. Alam niyo po, one day, your physical, your mental attributes will decline. Sa ayaw at sa gusto mo, yung dating kaya mong gawin, sa isip mo na lang. Darating doon sa point, yung dating kaya mong gawin, hanggang sa isip mo na lang pala. At sa ayaw at sa gusto mo, hihina talaga ang iyong katawang lupa. At sa ayaw at sa gusto mo, lalabo talaga ang iyong paningin. Gaya ng sinasabi ni Solomon. What does it mean? Una, bago pa man labo ang iyong paningin, alalahanin mo na ang Panginoon, maglingkod ka na. Kasi ninyo, dumidilim ba ang buwan? Dumidilim po ba ang buwan? Dumidilim ba ang araw? Dumidilim ba ang mga bituin? Yes, the same concept with the vitality o yung sigla ng physical na katawan ng isang tao. Kaya nga ang linaw ng paalala sa tao, remember God before your vision deteriorates. Bago dumilim ang araw, ang buwan, ang bituin, alalahanin na ang Diyos. Bago lumabo ang mata, alalahanin na ang Diyos. Ikalawa, bago pa manghina ang iyong katawan, alalahanin mo na ang Diyos. Maglingkod ka na. Remember the Lord before your body grows. Ang sabi sa verse, the keepers of the house tremble. Bago ka pa magkarayuma, bago ka pa magka-arthritis, bago ka pa maraming pahiran sa katawan mo, maglingkod ka na sa Diyos. Bago pa manginig-nginig ang mga tuhod mo, maglingkod ka na sa Diyos. Alalahanin mo na ang Diyos. At bago pa tuluyang manghina, alalahanin mo na ang Diyos. And finally, alalahanin mo ang Diyos bago pa humina ang pandinig at hindi ka na mapagkatulog. Sa huli, kailan daw dapat alalahanin si Lord? When the doors to the street are closed and the sounds of grinding fades, when men rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint. Ang mga pintuan ng lansangan ay sasarhan kapag ang tunog ng panggiling ay mahina at ang isang tao'y babangon sa huni ng ibon. Ano paalala dito ni Solomon? Ano ibig sabihin dito ni Solomon? Alam niyo po, bago ka pa mabingi, bago ka pa mabungi, alalahanin mo na si Lord. Though ito isang talinhaga, bago sumara ang pinto ng ating tainga, sa mga naririnig, maglingkod ka na sa Diyos. At ang pinakamatindi, yung bago ka pa dumating dun sa point na hindi ka na mapagkatulog, maglingkod ka na sa Diyos. Pansinin nyo, yung mga awit ng ibon, di ba kapag ito'y naririnig mo, parang ang sarap magpatulog. Totoo ba? Pero alam niyo po,
Pag tumatanda ka pala, hindi na ito magpapatulog sa'yo, magpapagising na sa'yo to. Totoo po ba yan? Yung alanganing oras, mga alas 12. Sino rito, alas 12 ginising ng asawa? Dahil hindi makatulog. Para dalawa na kayong hindi makatulog pagkatapos kang gisingin. Alam niyo po, sa iyo at sa gusto mo, darating yung point na yon. Hindi na mapagkatulog ang isang tao. Hindi ka na mapagkatulog o yung asawa mo at pag ginising ka ng asawa mo, parehas na kayong hindi makakatulog. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo darating ka doon sa point na yon ng buhay mo. Pero ang paalala ng Panginoon, bago ka pa dumating doon sa point na yon ng buhay mo, alalahanin mo na ang Diyos at maglingkod ka na sa Diyos. Alam niyo po, bago dumating yung pagkakataong yan sa buhay natin, isipin mo na, gamitin mo na lahat ng oportunidad na makapaglingkod ka sa Diyos. Sa mga kabataan na naririto ngayon, sa mga may kakayanan na naririto ngayon, sa mga nilagyan ng Diyos ng passion para makapaglingkod sa Diyos, huwag mong sayangin ang pagkakataon na binigay sa iyo ng Panginoon. Habang kaya mo, habang may kakayanan ka, habang may init sa puso mo na inilalagay ang Diyos, huwag mong sayangin ang pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Dahil hindi lahat ng tao nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. Dito po gustong tapusin ang mensahe ng Panginoon sa verse 6, 7, and 8. Ang sabi doon, remember Him before the silver cord is severed or the golden bowl is broken, before pitcher is shattered at the spring of the wheel, before at the well, broken at the well. Bago maging huli ang lahat, bago maging luma yung mga dating bago at yung mga dating matitibay ay maging marupok, alalahanin mo na maglingkod ka na sa Diyos. At sa verse 7 and 8, ang sabi doon, and the dust returned to the ground it came from, and the spirit returned to God. Bago pa bumalik sa alabok ang ating katawang lupa, ang ating espiritu sa Diyos na pinagmulan nito, alalahanin na ang Diyos, paglingkuran na ang Diyos. So again, church, these are the good times to remember God. Habang hindi pa nanghihina ang iyong katawan, habang hindi pa nanghihina ang iyong pandinig at paningin, at habang bata ka pa, remember God not only when you are in danger, remember God not only when you are needy, remember God not only when you are desperate, but in times of prosperity and strength, in times of joy and happiness, and in times of victory and freedom, alalahanin mo na ang Panginoon. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat sa biyaya na amin tinanggap sa umaga ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na pagtutuwid sa bawat isa sa amin. Muli po, sa kabuuan nito, wala pong ibang nataas at naluwalhati, kundi ikaw lamang sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.